So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita natin nasagap ngayong araw ng Miyerkules mga kapatid, August 19, 2026. Mga kababayan, parang tama talaga yung hinala ko mga kapatid. Parang tugma talaga yung analysis ko noong mga nakaraang video natin na One Talk PH. Na ito ngang mag-inang Loren at Leandro Libiste mga kapatid ay diretso takas na po yung kanilang ginawang pagpunta sa ibang bansa. Parang naghahanap na talaga ito mga kababayan, or nag-a-apply na talaga ito ng asylum diyan sa mga bansa na kanilang pinuntahan. Lalo na itong si Leandro Libiste mga kapatid, na 12 bansa daw yung planong bisitahin. Malaki talaga ang tsansa mga kababayan na hindi na talaga uuwi itong mag-inang ito hanggat si Pangulong Marcos mga kapatid ang nakaupo na presidente sa ating bansa. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan dito mismo sa bidyong ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, disclaimer lang po. Hindi ko po ginawa itong video na ito para impluwensyahan kayo at paniwalain kayo mga kababayan sa lahat ng aking sasabihin dito dahil malaki ang tsansa mga kapatid na mali yung iba kong sasabihin dito. Diba? Ito po ay personal ko lamang na opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Kung agree kayo, like this video mga kapatid para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Kung disagree naman kayo, feel free to dislike this video mga kababayan. So for context mga kapatid, panoorin muna natin itong balita galing po sa Bilyonaryo News Channel at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Kinokonsidera na ng Office of the Ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ni Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Well, mga kapatid, yan po ang pinakamagandang gawin ngayon. Ipakansela yung kanilang mga pasaporte mga kababayan. Bakit kamo mga kapatid? Alam nyo, in my personal opinion lang mga kapatid, ang kakapal po ng muka nitong mag-inang ito. Nagagawa nilang maglakwatsa mga kababayan sa ibang bansa samantalang ang dami po mga kapatid ng kanilang mga kasong kinakaharap dito dito mismo sa ating bansa mga kababayan. Ito pa lang si Leandro Libiste mga kapatid, kaliwat kanan. Kaliwat kanan mga kababayan yung kinakaharap nito ngayong aligasyon. Involved siya doon sa pag-frame up mga kapatid sa mga sekretary ng administrasyon ni PBBM. Tapos doon din sa kanyang solar farm na pinagkakitaan lamang ni Libiste, tapos nung kumita na tinalikuran niya yung pangako niya sa gobyerno. At doon din mga kababayan sa isyung yon, dawit nga itong si Loren Legarda. Imbis na harapin nila mga kapatid yung kanilang itong mga aligasyon at kaso na isinampa sa kanila, mga kababayan, naglalakwatsa po sila sa ibang bansa. Itong si Loren mga kapatid, tandaan natin, may obligasyon itong dapat gampanan sa Senado. Especially dito sa impeachment mga kababayan ni Vice President Sara Duterte. Pero saan siya ngayon? Wala dito sa loob ng ating bansa mga kababayan. Ako, naghihinala talaga ako dito mga kapatid na itong mag-inang ito, nag-a-apply na talaga ito ng asylum mga kapatid sa ibang bansa. Nag-a-apply na talaga yan, lalo na itong si Leandro Libiste. 12 bansa yung kanyang planong pasyalan. Saan ka nakakita ng ganyan mga kababayan? Pinapasahod natin ang mga buwis natin itong mga taong ito. Tapos yun lang ang gagawin. Pupunta lang sa ibang bansa para mamasyal. Di ba? Kapag nandito naman sa loob ng ating bansa mga kapatid, wala ding ibang trabaho ito. Puro lang din pagpapakalat ng mga paninira sa gobyerno mga kababayan yung ginagawa nitong congressman na ito. Saan ka nakakita ng ganyan mga kapatid? Binubuhay sila ng buwis ng taong bayan, tapos mga kapatid, puro sila pasarap sa kanilang buhay doon sa ibang bansa.
Di ba? Ang galing mga kababayan. Dapat lang na ipakansila no yung mga pasaporte nitong mag-inang ito. Klarong-klaro kasi mga kabatid na para bang tumatakas na talaga sila. Oh, ito kasi no sa totoo lang no hinihingi na lang nila dito, hinihingi na lang nitong mag-inang ito mga kababayan yung mga update ng kanilang mga abogado. O attorney, kamusta yung lagay ng kaso namin dyan? Oh, may lusot ba kami? Matatakasan ba namin yan attorney o hindi? Kasi pag hindi attorney, dito na lang muna kami. Hanggat nandyan yan si Marcos, hindi kami tatantanan yan. O, gano'n na lang mga kababayan yung ginagawa nitong mag-inang ito mga kabatid. No? Kaya ang pinaka-the best way talaga na gawin dito, ipakansila yung kanilang mga passport. Tapos ipa-deport mga kabatid. Nang sa gano'n, maharap nila yung mga kinakaharap nilang kaso dito sa loob ng ating bansa. Well, no? Bakit sila matatakot mga kababayan kung hindi naman totoo yung mga aligasyon laban sa kanila? Di ba? Kung tutuusin nga mga kabatid, kung talagang inosente sila mga kababayan, wala silang dapat ikatakot. Bakit kamo? May due process ngayon eh. Oh, bibigyan sila ng patas na paglilitis mga kabatid. Oh, kanya nga lang, no? Kaya siguro ganito yung ginagawa nila dahil baka guilty. Baka lang mga kabatid. Oh, baka guilty. No? Kaya hindi natin sila nakikitaan ngayon no ng planong pag-uwi dito sa ating bansa. Dahil baka ang totoong plano ng dalawang mag-ina na ito ay takasan na talaga ng tuluyan itong mga kinakaharap nilang kaso ngayon. Tuloy. Konsidera na ng Office of the Ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ni Senador Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Iniuugnay ang mag-ina sa umano'y ghost electricity na kinakasangkutan ng kumpanya ni Leviste di umano. Di ba? Klarong-klaro, in-emphasize talaga ni Corina Sanchez, no? Yung kinasasangkutan, no, na anomalya nitong mag-inang ito. Ikaw ba naman kasi, no? Worth 1 million lang yung kumpanya mo na non-existing pa. Tapos nangako ka na isosolarize mo ang buong Pilipinas. Mga kabatid. Tapos ang nag-facilitate no, dito sa mga kahibangan ng kanyang anak, itong kanyang ina na si Loren Legarda. Kaya dawi talaga si Loren dito mga kabatid dahil kung hindi dahil kay Loren mga kababayan, hindi po yan no, magiging hindi po yan mabibigyan ng prangkisa ng administrasyon ni Duterte. Siyempre, kailangan kasi talaga dyan, mga kabatid, ng ma-impluwensyang tao. Noong time na yan, mga kababayan, hindi pa naman ganun ka ma-impluwensya itong si Leviste. Dahil nagsisimula pa lang naman siya ng kanyang karera, mga kabatid. So, kailangan talaga niya si Mami Loren. Mami, para kumita tayo ng bilyon-bilyon. No? Ikaw na bahala dyan sa Senado. Ikaw na gumawa ng paraan para payagan tayo ni Tatay Digong. Si Duterte naman mga kapatid, alam naman natin noong panahon ni Tatay Digong nyo, basta makinabang siya, okay na. No? Basta may kitain din siya mga kababayan, pwede na yan. Yun lang naman yun eh. 'Di ba? Kasi kung matinong klaseng presidente si Digong mga kabatid, no? Dapat nung ni-review pa lang niya yung kumpanya ni Leviste, hinarang na niya kaagad. 'Di ba? Hindi na niya kaagad pinirmahan. Worth 1 million lang yung company mo tapos wala ka pang maipapakita sa amin na physical talaga na kung structure ng company mo tapos ngayon, no? Mangangako ka na kaya mong isolarize ang buong Pilipinas. Basta bigyan ka namin ng prangkisa. 'Di ba? Mga kababayan, saan ka nakakita ng ganyang presidente pumayag mga kabatid sa tawag dito sa mga out of this world na pangako ni Leandro Leviste?
Oh. Ibig sabihin nun, binigyan ng kwan mga kapatid, binigyan ng franchise mga kababayan dahil dahil siguro sa agreement na Mr. President. Meron ka dito. Oh. 'Di ba? Siguro sabi ni Digong, sige, bibigyan ko kayo ng prangkisa. Ha? Basta pag sumabit yan, kanya-kanya na tayo. Ha? No questions asked doon sa magiging parte ko. Ha? Dapat pagkabigay, bigay nyo rin sa akin yung porsyento ko dyan. Tapos pagka later on, binatikos kayo, no? Kapag pumalya yan, bahala kayo ha. Huwag nyo i-mention yung pangalan ko. Ganun pa naman si Tatay Digong nyo mga kababayan, ano? Ayon kay Attorney Harry Roque. Basta merong pwedeng kitain si Tatay Digong nyo, pumapayag po. Tulad na lang sa Pogo mga kabatid. No? Kahit alam na ni Tatay Digong nyo na nakakasira po yun mga kababayan sa kanyang mga kababayang mga Pilipino, pinayagan niya. Dahil ano ang sabi ni Roque? No? Isa daw po kasi ang Pogo mga kabatid sa nagbibigay ng cash resources sa ating mahal na presidenteng si Tatay Digong. Okay, ito, ganun din to mga kabatid. Ano sa tingin nyo? Agree kayo? Kung agree kayo mga kababayan, comment nyo dyan sa baba mga kabatid. Tuloy. Narito ang agenda report ni John Riz Calata. Kahina-hinala na para sa Office of the Ombudsman ang extension ng medical leave ni Senador Loren Legarda. Kahina-hinala na ayon sa Ombudsman. Yun una pa lang talagang kahina-hinala na eh. Ngayon lang kayo naghinala. Kung kailan nakailang linggo na sila doon. Nung una pa lang kahina-hinala na talaga eh. Bakit ka pupunta sa ibang bansa? No? Bakit bigla kayong nagdesisyon na mag-ibang bansa may kinakaharap pa kayong kaso dito? Coincidence lang ba mga kabatid na nagkasakit si Loren Legarda? Noong panahon na sumabog na yung katiwaliang ginawa nilang dalawa ng anak niya. Coincidence lang ba yun mga kababayan? At ito pa, hindi talaga kayo naghinala, no? Doon sa deklarasyon ni Libiste, no? Na 12 bansa yung pupuntahan niya. Hina nyo naman. Kasi ako, nung narinig ko pa lang na 12 bansa yung pupuntahan niya, bibisitahin niya habang may kinakaharap siya ditong mga kaso. Nagtaka na kaagad ako doon eh. Ang unang bagay na pumasok talaga sa utak ko noon, mga kababayan, maghahanap to ng asylum. Di ba? Tapos ngayon, mga kabatid, di ba? Hindi naman sa pinapangunahan natin si Ombudsman Remulla, pero mga kababayan, di ba? Kitang-kita na ang intensyon eh. Ako mga kabatid, hindi ako basta-basta naniniwala sa salitang coincidence. Planado mga kababayan. Planado yan. Hindi yan coincidence mga kabatid. Plinano na talaga nila yan. Dahil nakikita nila na parang mahihirapan sila ngayon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Lalo na't nasa side sila ng mga Duterte. Yan po yun mga kabatid. Hinala na para sa Office of the Ombudsman ang extension ng medical leave ni Senador Loren Legarda. Sa gitna ito ng nilulutong graft at plunder cases ng anti-graft body laban kay Legarda at kanyang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Nilulutong graft and plunder cases. Nakarinig lang ng graft and plunder case mga kabatid, biglang nagkasakit. Samantalang nung nandito sila sa Pilipinas, samantalang nung Senate President pa si Cayetano mga kababayan, napaka-active ni Senator Loren. Di ba mga kabatid? At ang nakakatawa pa nga nun nung unang labas ng 18 Cargadores, di ba? Pinangalanan siya bilang isa sa tumanggap ng mali-maletang pera.
Tapos nung nagpakita na siya ng kanyang pagsuporta kay Sara Duterte, biglang binura yung pangalan niya sa listahan ng mga 18 ex-cargadores. Na ngayon ay 14 na lang. Di ba, mga kapatid? Oh, itong Legarda na to, mga kababayan, mas sip-sip pa ito sa linta. Oh, yun yung nakikita ko eh. No? Yun yung nakikita ko sa kanya eh. Kasi nga nung 2022 national election, mga kabatid, no, dikit na dikit siya kay Pangulong Marcos eh. Pinagpalit na niya yung kanyang isang anak. No, yung isang anak niya eh buto kay Lenny. Tapos itong si Legarda kay PBBM. Talagang nag-viral yun, mga kababayan. At si Legarda talagang nanindigan. Marcos ako. Pangulong Marcos ako. O ngayon patapos na ang termino ni Marcos, kay Duterte na naman siya. Oh, 'di ba mga kapatid, kita nyo kung gaano ka dispalinghado itong si Legarda? Hangga't pwede niyang hangga't pwede niyang dikitan, hangga't pwede siyang kumita, doon siya. Oh. 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, no, natataranta sila. Kasi nga mga kabatid, no, under Marcos administration kasi, medyo mahigpit si Pangulong BBM. And mali din to ni Legarda eh. Dapat, no, bago mo tinalikuran si Pangulong Marcos, no, hinayaan mo munang matapos yung kanyang termino. Kanya nga lang kasi, no, alanganin din kasi mga kabatid. Kung nagpatuloy siya sa kanyang pagiging dikit sa presidente, talagang malilabel siya ng tuluyan ng 18 cargadores. No, malilabel talaga siya bilang isa doon sa mga tumanggap ng mali-malitang pera. So pag nagkaganon, sira siya sa kanyang plano sa 2028. Pa-expire na rin to eh. Magre-renew na rin ito mga kababayan, no, ng kanyang kontrata sa Senado sa 2028. Sabay matatapos ang 6 na taon nito kay Pangulong Marcos. Kaya ngayon, talagang sumakabilang bakod siya kaagad. Dito na ako kay BP Sara. Yamado to eh. Oh. 'Di ba? Kita nyo mga kapatid kung gaano kabasura yung mga politiko natin sa bansa. 'Di ba? Lahat sila nandyan, no, dahil sa mga pang-personal nilang interest. Siguro, di naman siguro lahat, pero mga kapatid, majority ng mga senador natin, mga kababayan, nandyan po para sa kanilang mga kanya-kanyang pang-personal na interest. Si Bongo, mga kapatid, no, nandyan para doon sa kanyang pamilya. No, na makasecure ng bilyon-bilyong kontrata sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya nga lang, mga kababayan, napurnada yung kanilang mga plano ngayon. Dahil ayon nga kay Bongo, mga kapatid, ginigipit daw sila. Dahil maka-Duterte daw sila. Ito si Legarda, mga kababayan, nandyan para sa negosyo ng kanyang anak. Sino pa ba? Mga bilyar. Bilyar siblings. Cayetano siblings. Di ba, mga kabatid? Nandyan sila para sa bilyon-bilyong pera ng taong bayan. Mga basurang klaseng mga politiko to. Kaugnay ito ng umano'y ghost electricity na kinasasangkutan ng Solar para sa Bayan Corporation ni Leviste na bigong maibigay ang mga ipinangako nitong deliveries sa ilalim ng nakobrang government contracts. Kung matino ba naman pero nyo, 1 milyon lang ang buhunan. Di ba? Pinagbigyan nyo? Naniwala kayo doon na kaya niyang isolarize ang buong Pilipinas? Sabi nga ni Atienza, mga kababayan, scam. No? Scam talaga.
Tanga na lang ang maniniwala sa pangakong yan ni Libiste. Nagkamali ba si Lito Atienza? Hindi, di ba? Oh, saan na yung pangako ni Libiste? Walang nangyari. Oh, saan na yung mga anong nangyari doon sa prangkisang ibinigay ng gobyerno? Ibinenta ang kumpanya sa Meralco. Anong tawag dyan? Hindi ba panggagancho na yan mga kapatid? Panluloko, pang-i-scam? Oh, tapos ngayon may gana pa silang kumuha ng abogado para ipagtanggol yung kanilang mga katiwalian. Inay ko po. To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. Alam nyo, Mr. Assistant of the Ombudsman, dapat nyo ring singilin, no? Yung nag-aproba niyan sa kanilang vacation leave. No? Diyan po sa loob mismo ng Malacanang. No? Dapat nyo rin punahin. 'Di ba? Wala din sentido common yung nag-approve sa kanilang travel permit. No? Kasi kung may sentido common pa yon, hindi niya bibigyan dapat yan ng travel permit. Oh. Dahil expected na lalabas na yung mga isasampang kaso sa mag-inang yan. Kahit sabihin ng Bureau of Immigration na wala pa naman silang derogatory, bubulol ako. Kahit sabihin ng ombudsman na wala pa silang derogatory record, pero expected na kasi yan na makakasuhan sila. 'Di ba? Yun yung katwiran ng BI Oh, wala pa namang derogatory records yung mag-inang yan, kaya pinayagan naming makalipad. Kung sino pa yung may mga pinag-aralan mga kapatid, kung sino pa yung mga edukado, sila pa yung kulang sa tinatawag na sentido común. Di ba? Oh. Kaya lagi tayong hirap na hirap panagutin yung mga tarantadong mga politiko sa ating bansa dahil sa lintik na demokrasya na yan Oh, common sense na lang dapat yun Ito, may napipintong isasampang kaso sa mag-inang ito. Papayagan ko ba yung travel permit nito? Oh, mga kababayan, 'di ba? Isa din ito mga kapatid sa masasabi kong gusto kong punain dito ang ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Dapat si PBBM kasi nagiging kuan dito, nagiging mahigpit, 'di ba? I mean, mga kapatid hindi naman sa inaano ko si Pangulong Marcos, pero mga kababayan, may mali din talaga sa Malacanang Kung sino man yung nag-facilitate ng kuan nito, no, ng papeles nito, ng travel permit nito. 'Di ba? Kasi hindi naman makakarating sa opisina ng presidente yung nire-request sa travel permit ito mga kapatid kung walang nag-facilitate. Doon pa lang sana sa baba, hinarang na. Ay, hindi pwede yung i-process. No, dahil yung si Libiste, meron na yung kaya Ombudsman Remulla, dapat ganun. Oh, dapat yung BI din ganun. May coordination mga kapatid sa kanilang mga counterpart na ahensya. Tulad niyan sa DILG, sa Department of Justice, sa Office of the Ombudsman, no? Mga nila yan mga counterpart nila yan Kumbaga, itong Bureau of Immigration mga kapatid, sila yung pinaka-last security ng ating bansa in terms sa mga ganitong mga criminals. No, dapat inaano muna nila, argumento muna sila sa mga sa mga ahensyang yan ng gobyerno, no? Tulad ng Ombudsman, DOJ, 'di ba? Dapat talastasan muna sila na ano to? 'Di ba, balita ko may mga ganitong kasong dito, tapos papayagan ba natin 'to?
Dapat may ganon. Gamitin sana ang sentido komon. No? Wag sanang magpabulag sa pera. Mga kabatid. No, yan ang masaklap sa Pilipinas eh. Nababayaran na nga yung hustisya natin dito. Medyo nagiging maluwag pa tayo. No, nagiging maluwag pa tayo sa mga sa mga kriminal. And sana lang, no? Sana lang this time, no? Matuto na kayo. Wag sana kayo magbulag-bulagan diyan. Hindi rin inaalis ng ombudsman ang posibilidad na humingi ng asylum sina Legarda at Leviste na kapwa napaulat na nasa France. Yun talaga yun. Wait lang. Nawala yung sound effects ko. Yun talaga yun. Hindi daw nawawala, no? Ang posibilidad na baka mag-apply daw ng asylum sila Leviste. Yes ko po. Yun talaga yun, mga kabatid. Whether we like it or not, mga kababayan, yun talaga ang pinaka-purpose kung bakit lumayas sila. Ito namang si Loren, sabi siguro ni Loren kay Leandro, o anak ha, nadamay na ako sa palpak mong sa palpak mong negosyo. Ngayon anak, ikaw na bahala dyan. Mag-ikot-ikot ka muna sa ibang bansa, no? Subukan mong mag-apply ng asylum. Dahil medyo mabigat-bigat itong mga kakaharapin nating kaso. Ito namang si Leviste, yes, mommy. No? I will go to 12 countries. I will use my Promil milk. Tama ba yan? Mami, don't you worry. Laking Promil kaya to. Sabi ni Loren, kaya believe ako sa'yo, anak eh. Gamit na gamit mo yung Promil. Diba, mga kapatid? Yun talaga yun, Mr. Assistant of the Ombudsman. Hindi nyo ba na-gets kaagad yun na baka yun na talaga yung nila, pinaka-sole purpose ng kanilang pag-ibang bansa? And eto mga kapatid dapat, no? Dahil ang rason ni Legarda for medication daw, yung kanyang rason, para sa kanyang pagpunta sa France. Bakit kaya hindi nyo hingian ng medical report? Na? Hingian nyo kaya ng medical report nang makita natin kung gaano kalubha yung sakit niya. Baka mamayaan yan kasi, no? Kwento lang ni Legarda yan. Or sabihin natin, baka totoo ngang nagkasakit pero baka kaya namang gamutin ng mga ospital natin dito sa Pilipinas. Kasi hindi ba yung sakit niya sa sakit ni Miss Chris Aquino? Yung kay Chris Aquino talaga, mga kababayan, kailangan talaga sa US ipagamot yon. Kitang-kita naman natin, mga kabatid, yung pinagdaanan ni Miss Chris Aquino. Itong si Loren. Diba, mga kabatid? Senator Win Gatchalian. No, sir, baka pwedeng hingiin mo yung mga medical report, no, ni Senator Loren Legarda. Marami tayong mga eksperto dito may mga doktor din tayo dito na nasa social media. Pwede natin ipa-evaluate sa kanila yan kung kailangan ba talaga sa France, no? Ipagamot yung kanilang mga sakit. Unfair di ba? Pag ordinaryong tao nag-leave, no, nag-sick leave, mga kabatid, ang hinihingi po ng company, mga kababayan, is tawag nito medical report hinihingian ka agad ng medical report Pag sinabi mong, ma'am, absent po na ako ngayon dahil may lagnat ako. Sige, basta pagpasok mo dapat meron kang dala-dala ditong
medical report mo or medical record mo galing sa physician or galing sa doktor. Tapos sila, ganyan-ganyan lang. Oh, ang daming bias mga kapatid, ano, kung tutuusin. Ang daming bias. Diyan pa lang sa kanilang sweldo, malaking bagay na eh. Biruin nyo, ang lalaki ng mga sweldo ng mga hinayupak na yan. Oh, tapos absent, kompleto pa rin sahod. Samantalang yung mga ordinaryong mga manggagawa, umabsent ka lang ng 3 araw, delikado na yung pangalan mo. Oh, may posibilidad na kaagad na baka ma-terminate ka. Dahil, syempre, tardiness. Oh, wawarningan ka na kaagad ng mga bisor mo. Oh, ikaw ha? Subukan mo pang umabsent ulit ng 3 araw, 2 araw. Oh. Minsan may mga kumpanya din mga kapatid, na kahit valid yung rason mo, halimbawa nagkasakit ka, no? Basta nakikita nilang nagpapasahod na lang sila sa'yo tapos wala ka namang nagagawang trabaho para sa kanila, hahanapan kanila ng paraan, no, para sibakin sa kanilang kumpanya. Mga kababayan, samantalang itong ating mga senador, si Bato, si Ligarda, yung mga nakulong na mga senador natin, tuloy-tuloy ang sahod mga kababayan. Yang sila Estrada, no, sila Carodante Marcoleta mga kapatid. Kala nyo ba? Tuloy-tuloy yung sahod niyan. Sarap buhay, di ba? Pahiga-higa lang dun sa kulungan. Tapos sumasahod mga kapatid. I think nasa mga 300,000 to 400,000 yata yung monthly na sahod ng mga yan. Samantalang yung tayo, no? Tayo mga ordinaryong mga Pilipino, nagtitiis sa minimum wage. Tapos kunting mali mo lang dyan sa kumpanya mo, sibak ka na kagad. Napaka-bias mga kapatid, no? Hindi talaga patas. 'Di ba? Kaya sana kahit man lang mapanagot itong mga hinayupak na to I mean, kahit dyan man lang tayo makabawi mga kababayan, talo-talo ako. Kasi hindi patas talaga eh. Kumbaga mga kapatid, nasaan yung hustisya? Bakit pag mga corrupt na lahat ng lahat ng mga convenience na tinatawag bakit nabibigay pa rin sa kanila? 'Di ba mga kababayan? Napakalaking unfair po talaga mga kapatid. Na humingi ng asylum sina Legarda at Leviste na kapwa napaulat na nasa France. The only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. However, everybody sees the facts. Everybody understands kung ano yung naging problema sa Ay nako. sa paninindigan pa lang ni Loren Legarda ngayon. Ako talaga yung unang pumasok sa isip ko no. Nung nag-abroad sila, yun talaga yun. Na kay Loren Legarda na kay Leviste na mga kapatid, lahat ng rason para maghanap sila ng asylum. Kasi nga, nasa Duterte side sila No? At yun talaga ang sasabihin nila. No? Political persecution. Mga kapatid. Yun talaga yun. Naisip ko nga yung bagay na yan. No? Isa lang akong ordinaryong tao. Hindi pa degree holder. Diba? Tapos kayo, inay ko po. Kaya minsan mga kababayan, masasabi ko rin na hindi porket may pinag-aralan, karapat dapat na maging leader agad sa ating bansa. Kailangan talaga track record mga kapatid.
ang basehan. Hindi lang yung basta may pinag-aralan, hindi lang yung basta abogado. 'Di ba? Kahit ano pang napag-aralan yan, kung hindi naman maganda yung track record yan bilang public servant, wala pa rin bilang yan. Natuto na tayo mga kapatid. 'Di ba? Siguro sa mga susunod na halalan may mga pamantayan na tayo base sa ating experience, no, na pwede nating pagbasihan. 'Di ba? Huwag na tayong maniwala sa pangalan, mga kapatid, no? Huwag na tayong maniwala sa pangalan. Dahil itong nangyayari ngayon sa ating bansa, isang malaking example na ito. Tulad niyan kay Robin Padilla. Paniniwala ko kasi dati magiging effective yan sa pagiging senador niya. Alam nyo, wala namang problema mga kapatid kung hindi kakampi si Padilla kay Pangulong Marcos. No? Basta sana neutral siya, no? Hindi yung kahit sunugin niyo ako, mga kamoy Duterte ako. Marami namang mga politiko dyan, tulad nila Leila de Lima, no? At least neutral sila, 'di ba? Senator Risa Hontiveros. Alam natin na anti-Marcos 'yan, mga kababayan. Pero kahit ganun pa man, no? Nagtatrabaho ng tama. Hindi nagiging pabaya, hindi nila ginagamit yung kanilang mga posisyon para mamulitika. Siguro sa mga darating na mga susunod na buwan, may maririnig na tayong mga pangungutya nila sa administrasyon ni Pangulong Marcos kasi syempre kailangan na yan Tradisyon na kasi yan sa politika mga kapatid na pag palapit na ang halalan, medyo magpapakita na yan sila ng pagtutol sa mga ibang ginagawa ng presidente. Tradisyon na yan. Given na yan kumbaga. Pero at least mga kapatid, hindi sila nanggagaslight, hindi sila nang uudyok, no? Sa mga kababayan natin na yun, kalabanin nyo ang gobyerno. Unlike sa ginagawa nitong side nila Sara Duterte na kung saan literal, no, na tinuturuan nila ang taong bayan na gumamit ng dahas laban sa gobyerno. Tignan nyo yung mga influencer kuno nila. Yang si Dado. 'Di ba? Na wala nang ibang nginangal-ngal diyan sa kanyang vlog. No? Gumamit kayo ng dahas laban sa Marcos administration. Ipa-assassinate ko na yung mga Marcos vloggers. 'Di ba? Nakita nyo ang pinagkaiba mga kapatid sa side ng mga nito nila Senator Risa at sa side nila Sara Duterte. Pareho silang may issue. I mean, ito kasing kila Senator Risa mga kababayan, noon pa yan no? Talagang galit na yan sila sa Marcos. Pero itong side nila Sara Duterte, galit-galitan lang naman to kay Pangulong Marcos. Para magkaroon ng contrast mga kapatid. No, magkaroon ng contrast. Kailangan nilang magalit-galitan kay PBBM mga kapatid. Nang sa ganun, ma-highlight yung mga sarili nila. However, ito naman kila Senator Risa, no, talagang ika nga nila, sila yung totoong sila yung legit talaga na opposition dahil noon pa man, no, against na sila sa Marcos family. Pero in terms of pagiging professional na kritiko ng mga Marcos, mga kapatid, no, makikita natin ang difference between dito sa grupo ni Duterte and grupo nitong mga Dilawan. Itong mga Dilawan, mga kababayan, kahit may galit sila sa mga Marcoses, mga kapatid, pero at least, no, hindi nila minimislead ang taong bayan. Hindi sila, kumbaga mga kapatid, unlike dito sa mga Duterte na talagang literal na panlalason sa utak ng mga Pilipino yung kanilang ginagawa. 'Di ba? Kitang-kita nyo no? Ang pinagkaiba.
nitong Dilawan na anti-Marcos versus dito sa Duterte na anti-Marcos. Anti-Marcos lang. No, tapos kiniklaim pa nila na opposition daw sila. Opposition pa tawag sa inyo? Eh mga terorista na kayo eh. Oh. Kasi ang gusto nyo pabagsakin na talaga ang gobyerno eh. 'Di ba? Gusto nyo na ng civil war, so ang tawag sa inyo, mga terorista na, hindi na kayo oposisyon. Oh, 'di ba mga kababayan? Lahat pag ang isang politiko kasi mga kabatid, no, nananawagan na ng armadong tawag nito, armadong pagtutol sa isang administrasyon. Ang tawag diyan mga kababayan, no, is terorista na po. Oh. Iba kasi yung kinikriticize mo ang isang administrasyon sa armadong pakikibaka. Magkaiba yun mga kabatid. Galit sila, no? Galit na galit sila sa mga NPA mga kabatid. Pero hindi man lang nila naisip, no? Na yung gusto nilang yung way nila na pabagsakin ang Marcos administration is masasabi nating mas malala pa, no, sa gawain ng mga nitong mga NPA. Oh, dahil talaga mga kababayan, nagpo-promote sila, no, ng krimen. Oh. Krimen na yung pinopromote nila mga kapatid. Saan ka nakakita ng Diyos ko po? Ghost electricity. Dahil dito, ikinokonsidera na ng Ombudsman ang pagpapakansela sa pasaporte ng mag-ina. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hanggang bukas, August 19 na lang ang Travel Authority ni Legarda. Sa September 24 naman matatapos ang 2-month Travel Authority na hiningi ni Leviste. So hanggang ngayong araw na lang yan. No? August 19. Oh. Pero in my personal opinion lang, okay naman yun. Yung ipapakansela yun yung pasaporte nila. 'Di ba? Pero sana naisip nyo yan bago sila nakaalis ng bansa. 'Di ba? Kung noon nyo pa sana yan ginawa, and hopefully, magkaroon ng batas dito sa Pilipinas mga kabatid na kapag ang isang politiko, mapa-local man yan or national, kapag halimbawa may mga aligasyon about corruption, dapat automatic cancel yung passport. Sana magkaroon tayo ng ganyang batas mga kababayan. 'Di ba? Kasi itong mga politiko na itong mga tulad dito nila Legarda mga kabatid, ang laging rason lang ng mga yan, bakit nyo kami ipapaharang? May demokrasya tayo eh. A man is innocent until proven guilty. Meron tayong tinatawag na the presumption of innocent. May mga ganyan eh. Yan yung mga katwiran nila mga kababayan. Pero pag naisa batas na yan mga kabatid, wala na yan. Di ba? Yung mga a man is innocent until proven guilty, yung mga presumption of innocent mga kapatid, pwede naman pairalin yan, dito sa loob ng ating bansa. Pero ibang usapan na yun mga kababayan kapag nag-ibang bansa ka na tapos may mga kinakaharap kang asunto. May mga kinakaharap kang kaso at iba't ibang mga aligasyon. Ibang usapan na yan. Diba? Yung demokrasya ng ating bansa, mga kapatid, pwede namang pairalin yan dito sa loob ng ating bansa mismo. Pero pag sinabi mo sa ibang bansa, inay ko po, mga kababayan, hopefully, merong mga congressman, mga future ng mga senador, ang mag-file ng ganyang klaseng batas. Kung saan kapag ang isang tao na involved sa isang aligasyon ng korupsyon, mga kapatid, pandarambong, automatic yung passport niya, cancel kaagad. At hindi na dapat binibigyan pa ng mga travel authority papuntang ibang bansa. Mas maganda nga dyan, i-quarantine kaagad eh. Di ba? I-quarantine kaagad. Kung pwede lang. Para sa agenda,
John Reese So, yan na lang mga kababayan. No? Hopefully. Ay, nako. Ang mahirap kasi, kahit anong dasal natin na sana mapanagot sila Ang problema kasi mga kapatid, yung ating justice system. Oh. Yung justice system din natin ang isa sa mga problema. 'Di ba? Mapanagot nga, mapakulong nga, pero ilang linggo lang, laya na. Ay nako, Pilipinas, ano bang nangyayari sa ating bansa? Kaya ako, di talaga ako naniniwala na kahit matalino o magaling pa yung presidenteng uupo, maaayos ang ating bansa. Alay, ang dami talagang problema sa sistema sa ating bansa, mga kapatid. Gaya ng sabi ko sa inyo, ang problema sa Pilipinas is yung pinakasistema natin dito. Yun talaga. Kahit pa siguro si Vice President Leni Robredo pa ang maupo, no? Kung yung mga nasa justice system natin kaalyado po ng mga kalaban ni BP Leni, wala din. Alam niyo, sa totoo lang mga kapatid, kailangan talaga ng kumbaga, kailangan i-reconstruct, no? Tama ba yung term ko? Or i-reconfigure, mga kababayan, yung buong sistema ng ating bansa, no? Nang sa ganun, mga kapatid, itong corrupt system natin dito, no? Matigil na. 'Di ba? Sabi ng mga dilawan meron kasi kung mga nababasa, no? Na especially doon sa mga entitled na mga dilawan. Entitled na mga pinklawan. May mga nababasa kasi ako, mga kababayan, na sinasabi nila, bakit kayo nagrereklamo ngayon sa Marcos admin? Di ba binoto nyo yan? May mga ganun tirada kasi ngayon ng mga dilawan, mga kapatid, at saka mga pinklawan. Pag-isip-isip ko, kahit naman siguro, no, si former Vice President Leni Robredo ang nanalo, no, sa pagka-presidente noong 2022, no? Hindi pa rin guarantee na magiging maayos ang ating bansa. Diyan pa lang sa ombudsman, may malaking problema na Di ba? Diruin nyo, si Revilla. Tignan nyo. Tignan nyo si Revilla, mga kapatid. Nakalusot. Kahit si former Vice President Leni pa, yung naupong presidente natin, yung si Revilla, hindi na magbabago yan. Makakapagbiyansa pa rin yan. Makakapagpiyansa pa rin yan. Di ba? Dahil nga, mga kapatid, yung justice system nga sa ating bansa, ang isa sa sakit sa ulo natin. Nandyan yan Tapos, dagdag pa natin yung mga nasa baba, no, ng mga politiko. Sa tingin nyo, hindi nila pagkakaisahan si BP Leni kung siya yung nanalong presidente? Alam niyo yung mga corrupt na mga politiko. Tulad na lang dito, no? Sa Senado. 'Di ba? Nabisto na yung pork barrel na scam, no? Nabisto na. O anong ginawa nila? Gumawa uli sila ng panibagong pangalan. Kumbaga, mga kababayan, humahanap talaga sila ng paraan para makapanghut-hut ng pera, no, sa kaban ng bayan. Ngayon sabi ko sa inyo, ang corruption sa Pilipinas, no, wala nang wala nang tawag nito, wala nang lunas yan. Pero pwede mabawasan. Doon tayo sa realidad, no?
wala nang lunas pero pwede mabawasan. 'Di ba? Pwede mabawasan 'yan mga kapatid. Kung makakapag-upo tayo ng mga tamang leader ng ating bansa. Anyway guys, maraming salamat po sa inyong pagantabay mga kapatid. Uulitin ko sa inyo, lahat ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion at hindi ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto mga kapatid. Hindi ko rin ginawa itong video na ito para impluwensyahan kayo at paniwalaan nyo. Kasi nga, malaki ang tsansa na may mga mali ako mga kapatid na sinasabi dito. No? Kung agree kayo, feel free to like this video mga kapatid para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Kung disagree naman kayo, no, feel free to dislike this video mga kababayan. Nire-respeto po natin ang bawat opinion ng bawat isa sa atin mga kapatid. Dahil ayon nga sa ating number 1 at walang kwentang senador na si Senador Robin Padilla. Ikaw Robin next video ko, ikaw yung subject ko. May demokrasya daw tayo mga kapatid. Adios mga kababayan.